Sound check. Test mic. Sound check. So, welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay pag-uusapan natin yung ating weekend update sa mga top trending stocks. So, before tayo magsimula guys, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market and cryptocurrency. So, don't forget, no? So, press the subscribe button, tapos, eto, ayan, si all button guys, ano, ayan, para palagi kayong mana-notify. Subscribe, then click all button. And syempre, so kung gusto mo yung mga content na ganito, so paki-share na din po guys sa mga friends nyo, no? And sa mga Facebook groups, ayan, tapos paki-like na rin yung ating video. Ayan, para ma-help naman yung ano natin, yung ating channel. And syempre, don't forget din po to follow my account sa my Instagrams. So, paka-search lang po, Stock Play, then click the follow button. Ayan. So, let's proceed. Ayan. So, ano tayo na? Big picture update tayo rito guys. So, first natin is dito. Ayan. Dito. So, syempre sa part na to, ano ba? Ayan. So, 2 charts tayo ulit. Same principle lang ginagawa natin dati, no? So, sa first natin na chart, so ipapakita natin dito sa weekly chart. Ayan, sa weekly chart, tapos nakaano tayo, na Heikin Ashi candlestick. Ayan. Heikin Ashi. Tapos yung sa kabila naman is yung normal lang na candle. Ayan. Tapos support and resistance lang siguro tayo, no? Tapos dito sa part na to, magdagdag lang siguro tayo ng ano, ng konting setup sa indicator. So, MACD kasi favorite ko eh. Ayan, pero magdagdag tayo ng RSI. So, RSI and MACD lang siguro. MACD. Oh, ayan. Tapos punta tayo sa weekly chart. So, this is a quick update guys. Okay, so mabilisan lang tayo, no? So, unahin po natin to si dito, no? So, based dito guys sa ating weekly chart kay dito. So, sa ating Heikin Ashi candlestick. So, bullish po yan, ano? So, bakit po? Kasi, based po dito sa ating last candlestick, this week is, ayun, no? So, wala po siyang wick sa may baba. So, meaning po niyan, since tayo ay naka-Heikin Ashi candlestick, siya po ay bullish, no? So, pa-uptrend po yan pagka ganyan. And, so, punta naman tayo rito. Ayan, sa normal candlestick natin, ano? So, dito kasi, talagang bullish eh. Right here, oh. Ayan, di ba? So, very obvious, no? So, syempre, so, tignan natin yung kanyang support and resistance. So, yung resistance, dito po sa ano natin, sa big picture. So, i-check muna natin, guys, no? So, ang natitira na lang is eto, si 15.82, no? Or sabihin na natin sa 15.8. Ayan. So, sa part na to, ano tayo? Gamit tayo ng ray. Ayan. So, ito guys, si horizontal ray yung gamitin natin for now, ano? Okay. Ayan, para meron tayong palatandaan. Ayan, sa may 15.8.
Tapos, yung next is, eto na, no? Yung pinaka-last na resistance natin dito kay dito. Since 1997. Yan. So, dito po yun sa 17.1. Okay? So, malapit po dyan guys, no? And kung titignan natin dito sa may price action niya ngayon. Okay. So, ito yung first, tapos ito yung second, ano? And here guys, so, ito yung kanyang resistance ngayon na dapat basagin. Ito. Si previous high, no? Which is around, ano ba ito? 14.7. So, magdagdag tayo rito, guys. So, dyan, no? Ayan. So, balik tayo ulit dito. So, i-recheck natin, ano? Recheck. Okay. So, 14.76 yung sabi natin, di ba? So, 14.76 ba? 76. Okay. So, dito yun guys, ano? Ayan. So, doblehin natin. 14.76 which is around here. Ayan. So, meron na tayong confluence dito, no? Ayan. So, bali yung ating ang mga resistance. So, tatlo yan kay dito. So, ito yung first sa 14.75. Okay. So, malapit doon. Yung second is sa 15.8 something. Or, sabihin na natin 15.8 pesos. Tapos, yung panghuling resistance natin dito is 17.1 pesos. Ayan. Support. So, ang support natin dito is, so, dito wala naman sa gitna eh. O, diba? Ayan. So, maghanap tayo. So, dito naman kasi 13.15, no? Ayan, sa may previous niya. 13 point something. Ayan, 13.15. So, punta tayo rito sa gawing, 1990s. Ayan. So, dito guys, so 13.18, ano? Okay, so possible dito nga guys yung ating support. So 13.15 pesos. First support guys, ano? So just in case na siya po ay mag-pullback. Ayan, 13.15. So malapit po dito guys. O dyan, ano? Ayan, tapos balik tayo rito. Ayan, so balik tayo ng konti. Okay. Ayan. So, ayan na guys, no? Tapos, yung second support natin, so, syempre, yung first is nasa 13.15 something. And yung second support, syempre, so, possible dito guys, sa 11.8. Ayan. So, 11.8 pesos. Tapos, so, sa indicator natin, so, overbought pa rin siya, no? Ayan, kung papansinin natin. So, meron ba tayong dito, divergence? So, wala pa naman, ano? Ayan. So, base po dito, talagang bullish si dito. Ayan. So, siya po ay nag-flip na ulit papataas. So, dito po sa RSI natin, ayan. So, tignan natin, guys, kung makakapanik dito, no? So, retest kaya. Okay, sa may previous high niya, which is around 91, ano? Pero i-check natin dito yung kanyang mga, past resistance. Ayan, sa may overbought area. So, dito po, guys, so, on target na natin is, eto, si 92, no? Ayan, so, almost na-hit na nga, eh. So, ito yung first. Okay. So, first resistance natin sa overbought area. Pero parang meron din dito, no? Ayan, so may gawing 85 pala. Sorry, ayan. Okay, so meron pa rito. Ayan sa baba. Sa 85 point something. Or sabihin na natin 86. So, tingnan natin kung makakapanik po dyan, ano? Ayan, para i-retest to.
si previous high, which is around 91. And sa part na to, ang pinakasagad niya is eto 98, no? So, grabehan to. Nahit yung 98 level. Okay. So, for now, ayan, so may chance pa naman to. Pero tignan natin kung makaka-recover siya, ano. Ayan. Tapos, so, i-check natin kung meron tayo ditong trend line, no? Meron ba? Medyo wala. Ayan, so meron, ano? Ayan. So, mukha lang wala, pero meron. Ayan. So, since ano to? March 2020, no? So, we have here first, second, tapos third, guys, and fourth. So, meaning po niyan is nabasag yung trend line natin, pero tignan natin kung makakabalik rito, no? Ayan. Tapos, kay MACD. So, okay pa naman tong kay MACD sa weekly chart kasi nag-print out po siya ulit ng higher high sa histogram. Ayan. So, good sign yan pag gaganyan, ano? Print out po siya ng higher high dito, Ayan. So, goods yan, ano? Tapos, so, proceed na po tayo sa pangalawa. Ito kay PHA. So, i-search natin dito sa Heikin Ashi Candlestick. So, by the way, good morning nga pala, no? Ayan. At medyo walang magawa, kaya nag-video tayo. So, dito po kay PHA. So tuloy, no? So, 2 consecutive weeks na siyang no? Medyo hindi po maganda pinapakita niya ngayon. So, bakit po natin nasabi? Kasi, kung pagmamasdan natin yung ating chart dito, so, si Heikin Ashi Candlestick is meron na siyang week, no? Week sa may taas at baba. Yan yung sa may previous week natin na candlestick. So, parehas lang din halos, no? Okay? So, meron pong week sa may taas at meron ding week sa baba. So, meaning po niyan, guys, pagka ganyan, so, possible reversal, no? Pero, ano pa rin natin? So, tignan natin, guys. Ayan. So, mag-observe muna tayo dito kay dito, no? Ayan. Kasi wala pa naman siyang talagang reversal, So, sideways pa lang at nagko-consolidate ngayon, ano? Ayan, so patalbog-talbog lang siya sa certain price. Tapos, so, sa normal candlestick naman natin, so, i-check natin yan, no? Ito si PHA. So, dito po, pwede hanapin natin yung mga support and resistance, no? Support and resistance. Okay. So, i-check natin dito. Ayan, sa may niya. So, base po dito, ano ba to? 1997 pa to, parang kay dito lang, no? Okay, so, gamit ulit tayo ng ray. Ayan, tapos, so, yung resistance, so, possible dito, no? Sa 2.75. Okay. Or 2.7 something, ayan. So, basta malapit dyan. Kasi, pag sinabing support and resistance, hindi po siya nakatutok sa isang price. So, siya po ay area, no? So, for example, ito, sa 2.72 siya nakatutok. So, meaning po niyan, meron po siyang space. Ayan. So, spacing sa taas at baba. Ayan. So, meron siyang palugid, no? Tapos, so, syempre, yung natin, first resistance.
So, malapit po sa may 2.72 or 2.75. Okay. Tapos, yung next is medyo malayo naman na, no? So, possible dito sa 3.12. Pero mamaya titignan natin dun sa may kabilang dulo kung meron tumama, ano? Ayan, sa 3.12. Ayan, so malapit po dyan, ano? Dito guys, o dyan. Support. So, ang support natin dito kay PHA is, and so pwede dito guys, ay around here. 2.45, no? Ayan. First, support. Tapos, ang pinakamataas natin dito kasi kay PHA is eto. So, inabot siya ng 3.85 pesos, no? Dito, guys. At yan. So, balik po tayo rito. Ayun sa may kabilang dulo. So, i-check natin, no? So, dito, ayan. So, para siyang bullish, right? Ayan, kasi kung papansinin natin, so, possible this is bullish harami candlestick, no? And take note po, tayo po ay nasa weekly chart. Ayan, so tignan natin ano kung paano magpe-play out to. So, supposed to be dapat mabasag yung mga resistances natin. So, yung first nga is si 2.75. Tapos, yung pangalawa is si 3.1, ano? So, tignan natin guys. Ayan. Support. Ayan. So, ito pala yung na-drawing natin na first support dun sa may dulo, no? Ayan. So, possible support yan. So, ang pinaka-support naman natin dito is here. So, 2 pesos. Ayan. 2 pesos, guys. Dito po sa kabilang dulo, no? Ayan. 2 pesos. Tapos, yung pangalawa is here. Ayan. So, malapit po sa 1.65 pesos. And here, sa ating RSI, so medyo siya po ay nag-bounce. So, this is a good sign, ano? Kay PHA kasi nag-bounce, oh. So, after the sell-off or pullback, so we have here a nice bounce, no? So, sana guys is masustain. Ayan, para makapanik siya ulit at mag-retest, ano, for another breakout dito. Ayan, sa mga key levels natin sa may resistance. Tapos kay MACD. So, kay MACD, medyo di pa naman siya nagpapakita ng ano, no? Ng pagka-bullish dito sa ating histogram. Pero sa ating MACD line, so papataas pa rin diba? Ayan. So, let's see na lang, ano? Sa next week or this coming week. Ayan. So, next po natin si APL. Ayan. APL. So, kaya po natin ano to ginagawa. So, para ma-update po tayo kung ano ba dapat yung mga tignan natin na mga levels, no? Na pwede siyang mag-reverse at huminto at mag-bounce. APL. Ayan. So, dito po guys sa ating weekly chart, Heikin Ashi candlestick. So, base po dito guys. So, meron na po tayong confirmation na siya ay bearish. Ito sa APL, no? So, we have here bearish red candlestick last week. Tapos, this one is huge. Okay? Kasi kung papansinin natin, talagang reversal to pag gaganyan, ano? So, base po dito, siya ay kabaligtaran na to, no? So, pagka kasi yung isang stock is uptrend, so dapat wala po siyang wick sa may baba. Pagka po tayo ay naka Heikin Ashi candlestick, no?
So base po dito, okay, so walang wick, bullish eh. Walang wick sa baba. Okay. Tapos ngayon, ayan guys. So siya naman ay walang wick sa may taas. So this is a bad sign for APL. So tignan natin guys kung magkakabuhusan nga dito, no? This coming week. Ayan, kasi base po dito, siya po ay bearish, ano? Ayan, no? Di ba? So very clear, no? So wala po siyang wick sa may taas ng candlestick. Ayan. So be ready guys sa mga mangyayari, no? So dapat meron kayong plano. Ayan. So mahirap kasing maipit. Okay, tapos APL, no? APL. So dito guys, so bearish nga to, no? Ayan, no? Diba? So this is a reversal pattern. Pero sa part na to, still nag-hold pa rin siya rito, no? So, ang possible support, so, syempre, okay, around 0.19 something, ano? Diyan. 0.19. First support. Tapos, yung second support natin is dito, sa may 0.13. Ayan. So, grabe to guys, eh, diba? Si APL, no? Ayan, no? Tapos, meron ba tayo ditong, ano? Okay, trend line. Ayan, so, parang may trend line kasi tayo rito, eh. O, diba? Ayan. So, this is a trend line kay APL, no? Ayan, so may second support natin. So, meron po tayo ditong confluence, no? Sa ating trend line. 0.13, no? Ayan. So, strong support to. Si 0.13, guys. Ayan, pero, syempre, magpo-focus tayo sa may first support, no? Which is around 0.19. Okay? And sa ating resistance, so ito naman guys yung resistance natin kay APL. Ito. Ayan. 0.24. So malapit po dyan yung ating resistance, ano, sa may 0.24 guys. And sa ating RSI, okay, so medyo hindi maganda kasi, eh. So sell off, tapos medyo nag-bounce lang ng konti ito, no? Diba? Ayun, no? Tapos meron tayong trend line, meron ba? So tingnan natin. So 2 touches pa lang, eh. Yan, pero tingnan pa rin natin, ano? Ayan. So, hindi pa po siya, ano, valid na trend line pagka ganyan. Pagka 2 touches pa lang. Pero tingnan natin, ano. Ayan. So, just in case na tumalbog dyan, ibig sabihin, trend line yan, ano. Ayan. So, dito naman, yung support level natin dito, kay, ano, kay RSI, possible, saan? Okay, so, dito, guys. Medyo malalim, no? Okay, sa part na to. O, dyan. So, dito po. Ayun, so, possible nga ito, guys, yung ating support, no? Ayan, so, may possible trend line natin. Ayan, so, just in case lang naman nabuhusan, ano? Tapos, so kay MACD naman, series of lower highs. So this is a bad sign po ito, no? Sa ating MACD or sa ating chart. Ayun, no? Series of lower highs sa ating histogram. So base po dito, bearish ang paggaganyan.
Pero tignan pa rin natin. And kasi wala pa naman tayo nakikitang ano dito eh. Real bounce, ano? Diba? So, ano pa lang siya, pullback pa lang siya ngayon eh. So, tignan natin kung magkakaroon siya ng huge bounce, no? Ito sa APL. So, next natin, ayan, sa ASIN naman, ano? So, medyo sinisipon ako. Ayan. ASIN. So, pasensya na po sa boses ko at medyo sinisipon kasi ko. Ayan. Malamig kasi. So, dito po sa ating weekly chart kay ASIN. So, medyo sideways siya right now, no? And so, very obvious naman sa ating last candlestick. Okay? So, parehas pong may wick sa may taas at baba. Ayan. So, tignan natin guys, wala pa naman tong clear, clear direction guys, pagka ganyan. Ayan. So, tignan natin. Tapos, so, punta tayo dito. Search natin ASIN. ASIN. So, dito guys, ito syempre, support. Okay, so wait lang. Ayan. So, siya po ay nasa all-time high, ano? O, diba? Ayan. So, dito yung support. Support is, wait lang. Support level. So, pwede rito, no? Ayan, guys. 6.25. Tapos, yung ano natin, second support, which is around here. Ayan, so may 5.8 pesos. Ayan, so nakikita naman po rito, no, sa may kanan. Ito yung may black na to. Ayan, sa may black box, ano. Ayan. Tapos, yung ano natin, first resistance kay ASIN. So, possible dito. Ayan, so medyo ano siya dito eh. Medyo nahihirapang makapanik, no. 7 point, ano ba ito? 7.35 pesos. Tapos, yung second resistance is here. Sa 8.2 pesos. Ayan, guys. And kung papansinin natin, sideways pa rin siya, no? Ito sa ASIN. Sideways pa rin. And here, sa ating RSI, okay, so may chance po ito na mag-bounce, ano? At makapanik dito sa ating overbought area. Ayan, so nag-flip na po siya eh. Ito, si RSI, no? So, this is a good sign pag ganyan. Pero tingnan pa rin natin, ano? Ay, sa may price action, kung meron siyang improvement, ano, sa next week. Tapos, dito naman kay MACD, series of lower highs, okay, sa histogram. So, let's see guys kung ano mangyari, ano, kasi sideways pa rin eh. Ayan. And sa part na to, medyo ano siya, nakabaluktot papataas, no? Ayan, so naging flat. Ito si MACD line. So, meron pa naman tong chance na umangat ulit. And basta talagang merong demand, ano? Ayan. So, next po natin, ito si BSC. Medyo sinisipon ako, pasensya na po sa boses. BSC.
So dito guys sa ating Heikin Ashi candlestick. So sideways din siya guys, no? Yan, so very obvious naman, no? So parehas pong may wick sa may taas at baba, no? Tapos so dito po sa normal candlestick natin kay BSE. So check natin guys. So yung support natin is ito. Ayan, sa may 1 peso guys. Tapos second support is here. 0.7 Ayan. First 1 peso, tapos yung second support 0.7 peso. Ayan. Tapos yung resistance, so possible po dito guys. Ayan. So dito malapit sa may 1.25. Tapos yung next is here. Ayan, sa 1.55. Okay. First, sa 1.25, tapos yung second resistance natin kay BSE is 1.55. Tapos dito, kay RSI, so medyo siya po ay nag-bounce, no? Okay, so tignan natin. So after kasi ng sell-off, dapat may may bounce, no? So yun po kasi ang pinaka-normal ng stock, ng mga stocks. Okay, so sell-off tapos bounce, no? Ayan. So kay MACD naman, so kay MACD, lower high pa rin dito eh. Ayan sa histogram natin. Ayan. So i-check natin and kung siya ba ay magkakaroon ulit ng retest for breakout. Ito si BSE. Next. Ayan. So si si FNI. Tapos FNI. Okay, so let's continue guys. So FNI. So base po dito bearish ayan. So siya po ay wala ng wick sa may taas ng candlestick. Yan, so bearish po yan pagka ganyan Tapos okay, sa normal tingnan natin. So dito naman medyo nag-bounce pero hindi pa po siya exact na piercing candlestick So dapat kasi pagka piercing candlestick, so si last candle, etong body na to dapat mag-close sa may kalahati nung previous body. And kung titignan natin, wala naman sa kalahati eh. So eto guys yung kalahati Ayan eto guys, sa part na yan. So hindi naman siya nag-close doon. Ayan. So let's see kung magbabounce. Pero syempre pagka tinignan natin yan, hindi possible mag-reverse. So yung ating resistance kay FNI nasaan? Resistance. Okay, so possible ito po. Okay, so malapit dito guys. Ayan. Sa 2.7 2.7 or okay, pwede pa tayo mag-adjust ng konti. Ayan, sa 2.73 or sabihin na natin sa 2.75 First resistance kay FNI. Tapos yung second resistance natin dito na po sa 3.15. Ayan. Support. So dito guys, yung ating support.
sa 2.18 no, pesos. First support kay FNI. Ayan. Tapos, so tingnan nga natin dito, baka meron tayo ditong mga confluence eh. So mag-adjust tayo na konti. Ayan. So dito nga ano, halos ayan. Support. Okay, so magdagdag tayo ng support dito, no? Support natin. So possible dito, guys. Okay, so meron din, no? Sa 2.45 pesos. Ayan. So support yan. Ayan, guys. So bali yung ano natin, resistance natin. Ayan, so medyo nag-adjust tayo na konti. Malapit na sa 2.8, no? Ayan. So basta malapit dyan, guys, sa 2.8 pesos. Tapos yung support sa 2.45 nga. Tapos yung next is sa 2.2, no? Or 2.18. Ayan. So basta malapit dun, guys. Ayan. So kitang-kita naman eh. Ayan. Yung mga prices. 2.8, 3.15, 2.45, and 2.18, ano? Tapos dito kasi, ayan, so a bounce. So syempre ano yan, dapat mayroong bounce yan, ano? So after the sell off, so supposed to be mag-bounce ng malakas yan. Ayan, so tignan natin dito, no? Ayan. Tapos so kay MACD naman, so nagko-converge si MACD line and signal line. So tignan natin kung siya ay magkakaroon ng crossover dito, no, sa weekly chart. Tapos sa histogram, series of lower highs. So bearish po pag ganyan. So tignan natin kung masusustain, ano, kasi ano siya, nag-bounce dito sa may support eh. So ayan, no, di ba bounce to? Ayan, pero tignan natin kung masusustain, ano, yung kanyang bounce. So ayan. Tapos so next naman natin, okay, si TEL, okay, PLDT. So bakit kaya trending to? Meron sigurong ano, disclosure, ano, or news. Ayan. TEL, tapos TEL din dito, no, sa normal candlestick natin. TEL. So dito po, still sideways. Okay. So pares pong may wick sa may taas at baba sa ating Heikin Ashi candlestick, no? Okay. So siya po ay neutral, ano? Pagka ganyan, neutral. Pero tignan natin dito. Ayan, sa may ano niya, sa big picture. So just in case na meron tayong makita, no? Okay. So dito, ayan. So ang resistance natin kay PLDT or kay TEL is here sa 1,495, no, pesos. First resistance, tapos yung second resistance. Yan, so medyo nabubulol. So dito, guys, no, okay, sa part na to. Ayan, sa may 1,632. Ay, wait lang pala, naka-ano tayo, naka Heikin Ashi pala tayo, guys. Ayan, sorry. Ayan. So dito tayo sa ano, sa normal candlestick. So ang sabi natin kanina, yung first support is malapit dito, guys. Okay? Sa ano ba ito? And sa 1,488. Okay, so malapit din, guys.
Or sa 81 pala, yun, no? So, 1,481. Tapos, yung second resistance natin dito kay TEL. So, syempre, malapit dito yun. So, 1,644 pesos. Support. So, ang support natin is dito, guys. Wait lang. Ayan. So, dito po, ano? Sa 1,267 pesos. So, ayan po guys yung ating support and resistances. Okay. So, tignan natin kung makaka-recover to si PLDT. Ano? So, as of now, medyo okay naman siya. Ayan. Tapos, meron tayo ditong minor support, no? Which is around 1,300, ano ba to? 65. Ayan. So, malapit po dito guys yung ating minor support kay TEL. Ayan. And kung papansinin natin, medyo parabolic siya, no? Ayan, no? Ayan, so medyo parabolic siya guys, no? Ayan, so tignan natin. Tapos, so sa RSI naman, RSI. Okay, so medyo nag-bounce dito kasi support to eh. Okay, so support level to guys. So that's why siya po ay nag-bounce. Ayun, no? So we have here a bounce. Okay. Pero tignan natin ano kung masusustain yan. Tapos yung resistance. Okay, so malapit dito. Resistance dito. Ayan. So, tignan natin ano kung magre-retest dito. So, may resistance. Tapos, so, sa ating MACD, lower low pa rin guys. Okay. Lower low bearish. So, for now, ano tayo dito? Bearish muna tayo, no? Kay TEL. Base po dito sa ating MACD. Ayan, no? Lower low, tapos hindi rin po maganda rito sa may ano, no? And kay MACD line and signal line. O, ayan. So, i-check na lang natin. At i-update natin next week, ano? O, ayan. Tapos, next natin, okay, si Globe. Diba? So, check natin guys, si Globe, no? Globe. Okay, so, wait natin mag-upload. Mag-upload tuloy, no? Mag-load, ayun. Okay, so medyo nawala ata. Glow. Ba't ayaw mo mag-load? Okay, so medyo naghang sa part na to eh. I-try nga natin dito sa may kabila. Glow. Wala, ayaw pa rin. Ayan, so wait lang, ano? Glow. Nasaan na? Okay, glow. Ayaw sa ano, no? Sa Heikin Ashi. Ayan, so ayaw guys. So let's continue na lang dito sa normal candlestick. Okay. So dito po sabi natin kasi, so this is a huge
Okay, triangle pattern, no? Yan, so hanapin natin yung sinasabi natin na yan. Ayan. Okay. So, sideways siya since 2015. So, pagka po guys, nag-breakout to si Globe. So, this is huge, no? Kasi triangle pattern to eh. So, same kay Bitcoin, ano? So, nung nag-play out si triangle pattern, boom! Talagang nag-explode yung price ni Bitcoin. So, dito po kay Globe, edi syempre, yung pinaka-target price natin dito, base ating triangle is yung height niya, no? Ayan, so mag-ano tayo? Mag-exaggerate tayo. So, dito tayo kumuha sa medyo dulo, no? Okay, sa part na to. Tapos, i-connect natin kung saan magbe-breakout. Or kung saan possible mag-breakout, no? So, base po dito. Okay. So, ang ating target price kay Globe is 3,600 pataas, no? 3,600 pesos pataas yung ating target price dito pagka po siya nag-breakout sa ating trend line, which is downtrend. So, ito po yung sinasabi nating downtrend line. Okay? So, pagka nabasag yan, ito yung possible target price natin, ano? Ayan. So, medyo naghahang yung aking laptop. So, kailangan ng mag-upgrade sa RAM. Ayan. Tapos, so, sa ating RSI, so, medyo okay naman to kasi kung papansinin natin, papataas, oh. O, diba? So, pa-uptrend po yung ating RSI, no? Ayan, so good sign yun. Pagka ganun. Tapos, so dito naman, okay, para siyang mag-crossover right here. Okay, so this is a good sign. Tapos sa histogram natin, higher low, no? Okay, so magandang senyalis po ito kay Globe. Ayun. Okay. So, tignan natin yan, ano? Tapos, so, last natin si, si nickel. Nickel. Ayun, so ayaw nga nung Heikin Ashi candlestick. And so, wait lang. At, natin. I-load natin ng saglit. Medyo magulo, no? I-load natin ng saglit. Tama ba? So, anyways, let's try. Okay, so ano na nga to? Okay, so naghang na. Nickel, ano? Okay, sabi natin nickel. Nickel. Okay, so wait po nating mag-upload or mag-load. Palaging upload yung nasasabi ko. Load. Ayaw talaga. Ayaw, guys. Ayan, so dito na lang natin tignan mamaya, no, kung kaya. Nickel. Okay. So, dito po kay nickel, guys. Right here. So, i-check natin kung ano nangyari dito, no? Ayan, so medyo di na natin na-update yung ibang mga stocks. Ayan. So, yung support and resistance natin, syempre, is okay, so hanapin natin saglit. So, resistance dito, guys, no? Ayan, sa may 6 pesos. Tapos, meron pa ba tayo? So,
Possible, ito rin guys, resistance din to, no? Ayan, sa may 5.35. Support. Okay, so possible dito guys. Sa 4.9, yung first support. Tapos, yung second support is here. ₱4.55 pesos. Ayan. And base po dito guys, so this is a bullish piercing candlestick. Ayan. So this is huge guys. Okay, kung papansinin natin, ano? So bullish po pag gaganyan. Pero dapat siya po ay mag-print out ng higher high, no? Ayan, so dapat makapanik siya rito sa 6 pesos. Ayan. So for this one, retest is a must. Okay? At kasi bullish siya, right here sa ating last candlestick sa weekly chart. So naka weekly chart po tayo dito, no, kay nickel. So ayan, tapos meron pa tayong trend line. So ayan, so trend line kasi to guys, no. Ayan, kung papansinin natin. So medyo trend line siya, no. Medyo no. Ayan, no. 'Di ba? So this is a bounce. Okay. So we have here 1, 2, 3, and 4. So syempre yung target natin dyan. So just in case na meron tayong trend line. Ayan, so meron nga, no? Ayan. So i-check natin dito kung saan pwedeng tumama, ano? Ayan, so may resistance natin. Ayan, so dito guys, sa may 6.45. Okay, so dito po guys, ano? 6.45 pesos. Ayan, kasi trend line to O, ayan. So, pwedeng ma-hit to, no? Or here sa may 7 pesos, possible. Ayan, so magdagdag tayo ng konti. Dito. $6.95 guys, ano? Ayan. 6.95. Ayan, so possible yan, ano? So, on target, malapit sa 6.45 to 7 pesos. So, dito po yun, ano? Okay, sa may area na to. Kasi trend line to, So, kung babagtasin natin yan, so, we have here 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, so, dapat dito tatama, ano? Ayan, kasi trend line yun, which is uptrend. Tapos, ating RSI, so, this is a bounce. Okay, so, after the sell-off, so, syempre, bounce yan, ano? Oh, ayan. And here kay MACD, so we have here a bearish crossover. Pero tignan pa rin natin, ano? Kasi hanggat meron pong demand yung isang stock, kahit po siya nagkaroon ng bearish crossover, so syempre may invalidate lahat yan, ano? Ayan. So ang pinaka nasusunod pa rin is yung mismong price action. Ayan. So, I think tapos na po tayo. Pero tingnan pa rin natin sa Heikin Ashi. So, dito guys, still bearish pa rin, ano? Ayan. Sa ating Heikin Ashi candlestick. Pero tingnan nga natin, ano? So, supposed to be, dapat mag-bounce siya, no? Sa normal candlestick natin. So, pagka binalik natin yan, ayan, no? So, possible lang, no? Pagka siya ay meron ng confirmation candlestick this coming week. Ayan. So, this is very crucial kay nickel, no? Ayan. So, tingnan natin. So, I think tapos na po tayo sa ating video.
So, medyo inaantok pa ako. Ayan. Pero okay lang, pampatanggal antok nga to eh. So, salamat po sa inyong panonood. So, see you po ulit sa next video. Bye-bye!